Ayan, ang cute nila. Tignan, iba-ibang kulay. In fairness man dito sa loob, medyo may lamig na konti at saka yung bato is malamig din. Grabe guys, yung inakyat natin. Hi guys, si Ruel. Nanonood ng mga vlog natin. Mali! Ito yan. The famous strawberry tao. Hello guys, hello mga Kempinatics, hello Baguio, hello Philippines. So guys, syempre nandito pa rin tayo sa Baguio. And actually parang pang third vlog pa lang natin to. Nakaka 3 days to tayo dito guys. So nagpahinga lang ako for 2 days para at least may energy tayo. And grabe guys, the sun is up. Ayan o. Tapos alam niyo ba, napakaganda ng sunrise view mismo sa bintana natin. Ito mismo. Kitang-kita. Kaya pwede kayo mag-timelapse kung gusto niyo. So anyway guys, for today's video, parang alam niyo ba, ang gusto kong gawin, 'di ba, ng mga kabataan natin, for sure, nagkaroon tayo ng experience na isa sa mga field trip na ginagawa natin or nagawa natin is dito sa Baguio. If ever man hindi kayo nakapag-field trip ng ganon, pues I want to heal my inner child. And since in 3 years hindi pa tayo nakakabalik ulit tayo dito sa Baguio, puntahan muna natin yung mga common tourist attractions na possible puntahan din. Or I'm not sure kasi kung may field trip pa rin ngayon. Karamihan kasi parang ang field trip ngayon either sa mall, sa mga museum, na mga interactive egg. I'm not sure kung may mga field trip pa rin na mga katulad nito. Yung mga pupunta sa mga factory, sa Baguio, sa Tagaytay, and sa Laguna, and so on. But for today's video, pupunta tayo ng Mines View, pupunta tayo ng Ride Park, pupunta tayo ng Mansion, pupunta tayo ng Botanical Garden, and baka pwede natin i-add yung Tamawan Village just in case kasya pa sa isang vlog, okay? Then after nun, other vlog na lang kung saan pa tayo pwede pumunta. But again, this video, I want to heal my inner child, and since nagbabalik na tayo sa Baguio, puntahan muna natin yung mga common attractions. And as early as 6:29 AM, biyahe na tayo, dadaling ko si Diana. Naisip ko rin na umalis ng umaga para yung daloy ng tao, like yung mga traffic, maiwasan natin kasi Saturday ngayon, okay? So sige. So bali mag-waze lang tayo. Tapos nag-search na ako actually kagabi pa ng mga pagkakasunod-sunod na pupuntahan. And ayun. So ito ulit siya guys. Flight, food, and glam. From Manila lights to foreign skies, parang gumagaan minsan ng buhay. Mga taong dati di kakilala, nagiging parte ng alaala. At kung feeling mo, ikaw lang mag-isa, tumingin ka sa paligid, may pag-asa pa. Life is short, don't waste another day. Halika na, tara na't lumayo muna tayo. Enjoy life. Alright guys, so bali from our accommodation going here sa Mines View Park, inabot lang ng 19 minutes. Tapos ang ganda kasi as early as 6:59, so sabihin natin 7 AM, nandito na tayo. Tapos ang dami pang parking. Naalala ko, last time na pumunta tayo dito, tanghali ata eh. Nakapag-park naman tayo pero medyo pahirapan. So dito tayo guys. Tapos, actually, alam niyo ba, ang Mines View Park is open up as early as 5 AM. Pero expect nyo na yung mga nagtitinda sa loob, kasi maraming souvenir shops dyan, maraming kainan, sarado pa. Tapos, dito naman sa labas guys, marami kayong makikitang nagtitinda ng taho. After na lang siguro natin mag-explore dito sa Mines View Park, okay? Pakita ko sa inyo. So, dito yung entrance, dito yung exit. So, merong entrance fee dito guys. For environmental fee lang naman. Pakita ko sa inyo. Bali, adult and children 13 years old and above, 10 pesos lang. Children 3 years old and to 12 years old, 5 pesos. Tapos 2 years old and below, free na siya. Yun lang naman guys. And no discount na to kasi OA na yung ano. Good morning, Isa lang sir. po. Good morning. Thank you po. Ayan. Ay grabe. As in, ibang-iba na siya from the last time na nandito tayo. Nakakatuwa lang. Okay, so meron ditong directory, souvenir shop, tapos Mines View and View Deck dito. Ayun, may mga nagtitinda na rin dun, no? Tapos may CR din dito sa loob. Dito muna tayo sa Baguio sign. Naalala ko pa to. Ayan, pwede dito, pwede dun sa kabila. Pero dito na lang din tayo kasi ito yung pabungad.
Ayun, may shortcut din pala dun. Alright, tara guys, baba na tayo. Ito yung ano, toilet. And I think may bayad dito. Siguro mga 5 pesos or 10 pesos. Tapos, pagbaba nyo dito guys, marami ning nagbebenta ng mga halaman. Ayan. Sarado pa kasi. Sorry naman. Mas pinili kasi natin wala pa masyadong tao at maaga. Which is your options kapag pupunta kayo dito. Kasi tignan nyo, oh. Kung more on the views lang naman kayo at hindi kayo bibili ng mga pasalubong at mga halaman, then ganitong oras. Ayan. Tsaka puro halaman din pala to. Yay! Alam nyo, nung mga kabataan ko guys, kwento ko lang kabataan talaga. Thunders na kasi. So anyway, mom ko kasi diba, former teacher. So madalas may field trip dito sa Baguio. And ako yung palaging kasama niya, bit-bit niya. Kapag may field trip sila, lalo na mga kapwa teacher niya, mga co-teachers niya, ako yung palaging bit-bit. Pansol, Tagaytay, Baguio. Tapos, dito rin kami pupunta at ibang-iba na siya ngayon guys. Like, alam niyo, ang dami na pinagbago. Nakakatawa. Tapos bibili kami ng halaman like dito. Nakakatawa kasi di ba parang dati ang biyahe pa is mga 6 hours kasi wala pang T-Plex. So bali, nag-uwi kami. Minsan cactus. Tapos pag mga halaman kami inuwi, patay. Natitigi siya. Hindi kinakaya yung weather sa Manila. Pero ano guys, yung mama and dad ko, mga dati rin silang naging plantito at plantita. Actually hanggang ngayon. Kaya meron kaming mini garden sa veranda. Mini garden sa veranda. At saka nga pala, meron kami guys, rest house. Hindi ako nagdagayabang may rest house yung parents ko sa Montalban, Rizal, sa may Rodriguez na banda. Basta bundok na bundok siya. One time nga, pag magkakaroon tayo ng mga a day in the life of Mark Paragas, pwede nating akitin yun. Yes. Wala lang. Pero hindi tayo mag-stay doon kasi hindi pa aircon doon. Okay, so nandito na tayo sa isang platform kung nasaan yung mga St. Bernard. Ayan guys, alam nyo ba? Parang meron din kaming picture dyan before. For sure, baka ibang St. Bernard na to. Hindi yung same dog na nakikita natin before. Pero hindi ko naman sabihin huwag nyo supportahan. Pero di ba pag mga ganito umaga, dapat nilalakad natin yung mga aso. Yun lang, nagiging lang siya. Nagiging tourist attraction na rin. Or sana man lang, may mga St. Bernard siya. Marami. Tapos, ina-alternate niya. Para naman yung iba nakakapaglakad. Yung ganon, basta ginagala. Hindi lang siya nakatambay dito. So anyway. Yan, marami na rin palang mga pasalubong dito guys sa baba. Hila-hilera to. Nakakatawa naman, ang dami na niya. So kayo na lang bahala. Tapos, isa sa mga stopover din na pwede nyo puntahan pag nandito kayo sa Mines View is yung Good Shepherd. Nandun yun. Mamaya ituturo ko sa inyo pag pa-exit na tayo. Kasi dito may mga Good Shepherd products na rin na binibenta sila. Pero may patong na. Mas mura pa rin doon sa Good Shepherd mismo na stall or na shop. At saka ingat kayo guys sa mga Good Shepherd kasi lalo na pag nasa mga pag mga nandun kayo sa palengke, Baguio palengke, ingat-ingat kayo kasi merong mga peke daw yata. Ata ha. Quote and quote. Ata. So anyway, ang dami natin dadaan, dito pa lang tayo. Ito sila. Ayan. So bali first set 100 pesos. Okay, so isang shot ata. Pwede nang i-print ito. Ayan. Tapos side view, second set 100 ulit. Dito naman, ito bago to. May nagpaparenta dito ng Igorot costume. Cordillera attire for rent, 50 pesos per head. Ayan siya. Yung nga lang, nakalagay dito, bawal pumunta sa view deck ang nakasuot ng Igorot costume. Which is yun yung view deck. Hanggang dito lang sila. Hanggang dito lang kayo. Ayan, pwede rin dito. Mainit kasi. Pag-iigorot, kaso hindi rin tayo pwede pumunta doon Tapos may mga nagbebenta dito ng sopas ba to? Sopas sa Roscaldo. Diba? Umaga-umaga. Meron din doon sa entrance. So anyway, let's go. Ayan, aside from the Igorot costume, yung pwede nyo gawin dito is mag-horseback, picture taking. Pag couple, nasa 100 pesos. Pag solo or selfie, nasa 50 pesos. Ikutin natin yung mga kabayo. Ayan sila. Oh. Ayan, paikot. So, bali 4 na kabayo. Pagpipilian nyo kung saan nyo gusto. Ayan. Pwede ka naka-Igorot costume pala.
Tapos sakay kayo sa ganito. Kung gusto nyo lang ha. Ang horse naman kasi is talagang sinasakyan. Huwag lang yung mga elepante guys ha. Yung mga nasa Thailand at kung saan saan pa. Huwag nyong sasakyan. So ito, which is yun naman talaga kasi ang gamit nila. Sakyan. Cute. Magang-mago. Good morning mga horse. Good morning mga horse talaga. So dito tayo sa the famous view deck ng Mines View. Aray ko. So ito na yon, bawal dito yung naka-igorot costume. Ingat-ingat lang. O yan, marami na palang tao dito. Wow, ang ganda ng view. Alam niyo ba guys, as early as 5 AM, pwede na kayo pumunta dito para abangan nyo yung sunrise. Napakaganda ng sunrise dito. Sabi sa Google. I did some research kasi. Hinihingal. Pababa tayo, ba't ako hinihingal? Ayan o, ang ganda ng mga silhouette ng mga tao. Pag nandito kayo. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world one step at a time. Ang init na. Pero alam niyo ba guys, ang magandang oras pumunta dito is pahapon na kasi dito yung sunrise. So kung gusto niyo magpanghapon dito, pwedeng naman. Para at least bukas na lahat. Nagtitinda ng mga halaman, souvenirs, tapos yung mga pagkain. Meron din nagbebenta dito guys ng mga ihaw-ihaw, corn, meron ding squid. Oh my god na, mahilig ako sa squid. Okay, so we are done here. Check natin kung ano pa yung pwede nating makita dito ha. So bali, magkaiba yung entrance at saka exit ha. Dito yung exit ninyo. Pinagpapawiso na agad sa akla. Okay. So sige, check natin kung pwede tayong kumain. Kung hindi naman, diretso na tayo sa next stop natin, which is sa Wright Park ata. Ginusto ko to, diba? Hinihingal. Actually, ano siya, medyo presko pa yung hangin na ganito kaaga. Huwag lang yung talagang tatapat na kayo ng araw kasi mainit. Which is okay na itong mainit kaysa maulan, di ba? At saka kaysa sa mga kulimlim kasi hindi nyo makikita yung ganda nung mga puno kasi may pagka-green, yung bundok. Okay, on to the next one tayo. Guys, 75 pesos. Sopas with chicken and egg. 55 with egg. Sopas with chicken, 55 din. Hindi ko lang alam kung magkano yung plain. Ito na yung breakfast natin. Masarap siya. Mainit pa. Hindi siya puki-puki sopas. Masarap yung pagkakaluto. Very Pinoy. Busin ko lang to, then on to the next one na tayo. Alright guys, so bali tumigil muna tayo dito. Napadaan na kasi ako sa Good Shepherd guys, and I found out na sarado pa siya. At nag-open siya ng 8:15 AM. So pwede kayo mag-park paakyat ng Good Shepherd, pero limited slot lang yung parking nila doon. So if ever nag-park na kayo sa Mines View, pwede nyo na lang lakarin hanggang Good Shepherd. Paakyat yun guys ha. Tapos currently kasi 7:40 AM pa lang, so hindi na natin siya mahihintay. And open siya guys ng 8:15 AM hanggang 4 PM. So if ever bibili kayo ng ube jam, and I'm not sure kung ano pa binibenta nila, make sure guys na mas maaga kayo kasi humahaba din yung pila doon. And then most of the time after lunch or siguro mga at least 2 hours before sila mag-closing, sold out na. Ganon. Ayun, meron din pala silang mga peanut brittle, mga common pasalubong from Baguio. And sabi ko nga sa inyo kanina na if ever ayaw nyo nang pumunta sa Good Shepherd or hindi kayo mapupunta dito sa Mines View, doon lang kayo parang pinaka city proper or city center, then marami nang nagtitinda doon. Manghingi na lang kayo ng discount, tumawad kayo kung gusto ninyo. Okay? So yun lang, na-add ko lang kasi hindi tayo nakapasok sa Good Shepherd. So ngayon, pupunta tayo sa Wright Park. Yung Wright Park, nandun na rin yung The Mansion, and check natin kung ano pa yung pwede nating gawin doon or kung ano yung makikita natin. Expect nyo if ever pupunta kayo doon. Okay, see ya later! Dahilan ng bawat tagumpay sa bawat umaga at bawat sablay. MP Natics, hindi ko makakaya kung
Alright guys, so nandito na tayo sa parking area ng Ride Park. Katabi na natin yung Ride Park mismo. Feeling ko itong parking area na to may bayad. So aalamin natin yung mamaya. And dito lang guys, merong Ride Park Hotel tapos merong Starbucks. Sa mga naghahanap ng Starbucks dyan, magbabakasyon kayo tapos mahilig kayo mag-Starbucks sa may Ride Park Hotel lang. Ayan. Kay Wayo, shout out. Okay. So tara. So yung parking dito nagko-close ng 7 PM. And ang maganda dito, wala pang 8 AM. Ang dami pang bakante. So ito na mismo yung Ride Park. And then meron din pala dito guys nagpapa-rent ng costume, 50 pesos din. Oh, dito pala meron na rin mga bilihan ng mga ng mga halaman, mga plantito diyan. At may mga nagbebenta ng mga fruits. So bali 30 minutes solo ride, 350. 1 hour 600. Oh. Pag double ride naman 400. So yan yung mga pwede pala mag-outing. Oo nga pala, pwede kayo magdala ng pagkain dito guys. Tapos may mga tables and chairs dito, I think. Ito sila Ayan hello, good morning mga kabayo. Cute. Kasi malapitan. Tapos dun din. So nasa 7:52 AM na guys. Ayun cute, ang dami. So kayo na bahala Pero actually alam ko, naalala ko nakapag ganito ako before nung mga kabataan ko pa. Bata pa rin naman ako, nasa 30 pa lang ako. Siguro yung mga 8, 9 years old. Ayan, ang cute nila. Tignan, iba-ibang kulay. Medyo makiawte lang sa part na to kasi nga syempre, expect nyo, daming na ng mga kabayo. So anyway, highway. Picture taking with the horse, 50 pesos. So meron din unlimited shot dito. Okay guys, so I think pwede na tayong umakyat dito. Ito yung papuntang White Mansion, or ano ba yung tawag doon? Mansion house pala. Dito sa packet. Tignan nyo naman. Kaloka. So anyway, dito pala guys, sa loob mismo ng Ride Park, marami pang parking. Ito ata yung nakikita kong free parking. Kaso, pinasukan natin yung mismong may gate. Kaya for sure may bayad yun. So anyway, pag maaga kayo, pasok lang kayo dito. Ayan marami nakapark ng mga sasakyan. Tapos marami rin nagkalat ng mga St. Bernard for picture taking. Tapos mga kabayo, horseback riding kung gusto ninyo. And marami rin CR dito guys. Tapos may mga bilihan din ng souvenirs, may mga fruits, may mga halaman. Okay? So ganun yung expect nyo. And alam nyo ba, naalala ko, nagbabaon pa kami ng, talagang nagbabalik tanaw So naalala ko guys, nagbabaon pa kami ng pagkain talaga. Tapos pupwesto lang kami somewhere para kumain. Like rice, hotdog, liempo. Ang sarap nun. Pero hindi ito masarap. Sabi ko, chill lang tayo ngayon Parang parang kaparehos ko siya yung tawa ko parang sa kabayo lang. So anyway, yun lang guys, nakakatawa kasi parang alam niyo yun, nung last time na nandito tayo 3 years ago, yung first vlog natin dito sa Baguio, hindi ako masyadong nakalipon, like hindi ko ito napuntahan. And parang nung nandito ako, yung naalala ko is yung kabataan ko. Naalala lang. Hello. Hello, kamusta ka? Gusto kong hawakan yung mga kabayo. Stop. Stop. Tara, akin na tayo. Kawawa yung iba guys, pinapalo. Maawain ako sa mga ganyan. So anyway, ito umakit na tayo kung hindi nyo napapansin. Ayan Kaya siguro hindi ko to pinuntahan before. So dito rin naman tayo guys, bababa kasi nga dito nakapark yung ating sasakyan. Ano ba yan? Ito yung kalaban ko Ano lang, slow pacing lang ha. Kalma lang kayo. Taas pa. Tapos guys, naisip ko every attraction na pupuntahan natin, kunyari nag-Mines View tayo, di ba? Tapos kumain tayo ng sopas. Tapos dito naman sa Ride Park, kakain tayo ng taho mamaya. May nag-offer din sa babae. Buffet ang habol ko dito mamaya. Pero in fairness, yung mga pine trees dito, alam mong nasa Baguio ka. Ayan
Agang exercise to ha. Okay, one more. Ayan. Okay, tara. Wala pa naman tayong extra shirt. Okay. Wait lang. Grabe guys yung inakyat natin. So at least alam nyo, expect nyo ha. I'm not sure kung may shortcut or kung gusto niyo kung may sasakyan kayo, magpahatid muna kayo dito sa White Mansion or The Mansion. Then yung driver, ibababa niya dito yung sasakyan sa parking. Siya na lang bahala umakyat or maghintay. Ganun. Ay, be. Gusto mo ng taho, be. So anyway, pagdating nyo dito guys sa taas, meron dito nagbibenta ng mga laruan, pasalubong. Tapos ayan din. And then costume. Alright. So ito pa, meron pa pala isa. Ano ba't meron dito? Ay, may parking pala dito. Hala ka. Ayan guys, may parking pala dito. Meron dito guys, Taibo workout. Free lang siya. You can join from 7:15 AM to 8:15 AM, Monday to Saturday lang. Beautiful rooms and city views, pero mas mahalaga ang moments na true. Street food nights and luxury dreams. Life is brighter than it seems. Sa bawat vlog na ginagawa ko, sana may pusong natutulungan ko. Para sa mga taong naliligaw, may dahilan pa para lumaban ngayon. Grabe guys. Grabe yung pawis ko. Para ako nag-workout. OA, as in, hindi ko alam kung bakit. Hindi ako ganito pagpawisan ngayon. Dahil ba nagda-diet na tayo? Okay, so nandito na tayo guys sa tapat ng The Mansion. So sakto nga, naalala ko rin to nung mga kabataan ko na dati hindi pa sila guys nagpapapasok dito sa mansion. Pero ang pagkakarinig ko or nabalitaan ko parang siguro mga 2 years or 1 year ago na pwede na pumasok. Hindi ko lang alam kung pwede talaga pumasok dun mismo sa pinaka-mansion. Baka dito pa lang din sa labas ang pwede. So check natin ha. So ito yung sasabi ko sa inyo guys. Kunyari kung may sasakyan kayo or nag-rent kayo ng driver ng sasakyan, pwede kayo magpababa na dito. Dito muna para at least yung driver nyo babalik din sa parking and then maglalakad na lang kayo dito pababa. Hindi na yung paakyat. Pero nasa sa inyo yun ha. Tapos ginagawang jogging path to guys. Parang actually alam nyo ba, yung feeling ko ngayon para akong nag-jogging sa pawis. And we'll see kung ano yung isusunod natin dito. Kasi parang kailangan ko magpalit ng damit. Ganun lang naman yung feeling. Pero for now, tawid lang tayo. Check natin yung The Mansion. Tulong mula solo trips hanggang family ride. Couple memories under city lights. Bawat kwento'y may pag-asang dala na kahit sino pwede. Okay guys, so nandito tayo sa loob ng The Mansion. And as I confirm, bawal pala pumasok doon. Hindi ko alam kung saan ko nabalitaan yun or baka na-switch ko siya sa ibang bansa na pwedeng pasukin yung mansion, okay? Tapos walang entrance fee, okay? Kasi yung mga tao is allowed lang dito. So by the way guys, this White Mansion is parang summer residence or ano ba, pag gusto magbakasyon ng presidente, dito siya mag-stay lalo na pag nasa Baguio siya, ganon. And I think siguro pag nandiyan yung presidente, yun yung hindi allowed umakyat. Tapos may makikita agad kayo mga harang sa magkabilang gilid. Mga ano lang tayo, facts about The Mansion. So ito nga yung tinatawag na official summer residence of the President of the Philippines. O diba, sabi ko sa inyo dito lang siya sa Wright Park, matatagpuan. And did you know na natayo to guys noong 1908 under the American colonial period. O diba? Ito pa, during the war ng 1947, alam nyo ba na sobrang grabing damage na tinamo nitong mansion na to during the World War II. Tapos yun, nirenovate na nila and then it was officially declared a National Historical Landmark noong 2009. Oh, syuta kayo ha. Siyempre may binabasa ako. Baka sabihin nyo, ang galing-galing naman ni Mark. Hindi, may binasa ako. Ganun para at least may interesting facts tayo about sa pinupuntahan natin. Okay? So, yun lang actually yung magagawa nyo dito. Tapos after nito, balik na kayo
sa right park. O kaya naman, kung ayaw nyo na bumaba ng right park, pag may sundo naman kayo or may driver kayo, akit na sila dito, and then ang next stop natin guys ay Botanical Garden. Yun, yung na-miss ko rin yun guys. Alam niyo ba, nung mga panahong hindi pa ako nag-travel vlog, pag umakit kami kasi dito sa Baguio, hindi kami pumupunta sa mga tourist attraction. More on chill. Chill lang talaga, pahinga lang. Uso pa nun yung mga bakasyon is 3 days and 2 nights, ganyan. Akit kami ng Baguio, tapos bababa, kakain lang. Pero never kami pumunta sa mga tourist attractions. And yun, isa pa sa mga na-miss ko, yung Botanical Garden, which is yun yung susunod natin pupuntahan. And ito pa pala guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo kanina. So, if ever wala naman kayo sasakyan, maraming taxi dito at meron din silang Grab taxi. Kung gusto niyo ng worth it at saka legit, mag-Grab taxi kayo. Kasi, ay feeling ko naman mababait yung mga taxi dito guys. Mga taga Baguio dyan, confirm nyo nga kung mababait yung mga taxi na kahit sentimo yan, magsusukli sila. Yun ang naalala ko pagdating sa Baguio. Mababait yung mga taxi driver dito. So anyway, yung mga taxi na yan din yung mga nagka-Grab taxi. Ang pinagkaiba lang, syempre, meron na kayong idea kung magkano yung fare ninyo, di ba? Kasi may ranges na yun na ibibigay sa Grab app. And then, kung ayaw nyo naman na mag-Grab taxi, mag-taxi, or mag-rent ng sasakyan, or dalihin yung sasakyan ninyo, meron din naman dito public transportation using jeepney, mga jeep, ang sabi ng jeep. Beep, 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 ang sabi ng jeep, e-jeep. Oh, ganun. So, hindi ko lang alam kung magkano yung pamasahe. And actually, from accommodation natin, punta lang kayo ng main road. Then, pag may jeep na kayo nakikita doon, pwede rin siyang pumunta ng Mines View, Right Park, tapos Botanical Garden. Dadaanan na yung lahat ng attractions dito. Okay? So, let's go. On to the next one. Botanical Garden. Fire, every road can heal your soul. If you just let go, enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world one step at a time. Bit natin ang positivity. Kaya 30, 50 sir. 50. Wait lang ah. Wait lang, wala Strawberry akong- sir. Kaya wait lang, baka wala akong barya. Anong flavor sir? Strawberry? Strawberry. May barya ka na sa 500. Meron ito. Tao ma'am, strawberry. Ano? In fairness, masarap. Mainit pa. The famous strawberry taho. A few moments later. Okay guys, so papunta na tayo ng Botanical Garden. And actually, alam niyo ba, napakalapit lang ng Right Park sa Botanical Garden. So just in case guys na kaya nyo namang maglakad, sundan nyo lang yung Google Map. Pwede nyo siyang lakarin para nakapark na lang kayo dun sa Right Park mismo. Kasi medyo mahirap yung parkingan dito sa Botanical Garden. So ang ginawa natin, nilagpasan lang natin. At dito, may nakita akong paid parking. Dito yung iba nagpa-park. Ayan o, mapupuno na nga sila. Tapos, ang parking pala guys sa Right Park, dun sa pinag-parkingan natin, is 50 pesos. Tapos, ang parking fee din dito is 50 pesos din. Tara, lalakarin lang natin paakyat. Ginusto natin ito, di ba? Okay guys, so nakapasok na tayo ng Botanical Garden and ang entrance fee guys for adult is 100 pesos. For non-residents yun na. Pag senior and PWD, basta may ID kayong dala, 80 pesos. Tapos pag children 12 years old and below, 25 pesos. So anyway, from the last time ulit na dito tayo, ibang-iba na siya guys. At ang alam ko, parang for the past 3 years, ni-renovate talaga to. Kaya I think hindi rin ako nakapunta dito nung time na nagba-vlog tayo kasi ni-renovate siya. So anyway, pakita ko sa inyo. So guys, dito pa lang sa bungad ng Botanical Garden, meron na kayo makikitang coffee shop. Tapos ang maganda, meron siyang second floor para may view kayo. And then dito sa tapat, may mga kainan din. Ayan. Okay, so medyo malawak to. Meron silang map dito kung gusto nyong i-check.
So far, nasa second tayo. Parang second attraction. So una yung main entrance and exit. Pangalawa yung Centennial Garden. Yung may mga statue. Check na natin, sige. Yeah, pinicture ako para at least alam ko kung nasan tayo. So, C agad tayo. Which is the Sunflower Garden. Pero, wala akong nakikitang sunflower. Wala ka talaga. Mamaya na tayo dito. May tunnel kasi ako nakita. Mamaya na yan. So sabi, dito daw is Sunflower Garden. Pero wala akong nakikitang sunflower. Baka hindi pa season. Dapat dito eh. Ayan, dapat dito yung Sunflower Garden. Fun facts about Botanical Garden. Dating bago to maging Botanical Garden, alam nyo ba na isa tong mini zoo? Yes. Tapos, naalala ko, meron ditong isang parang tunnel kung saan nagtago dati yung mga Japanese during World War. Tapos, hindi nila ginigba. Parang 150 meters long ata yung tunnel na yon. At pupuntahan natin maya-maya. Okay? Ay, ayun pala. Wait lang ha. So, may hagdanan dito guys. Papunta doon. May restroom. Tapos, exit. Pwede pala mag-exit na doon guys. And, yun yung sinasabi ko sa inyo na may mga kainan. So, dito muna tayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kayong inspirasyon sa bawat daan. Empinatics, salamat sa pagmamahal na nagbibigay init sa pusong napagal. Sa bawat biyahe at bawat awitin, kayo ang pangarap na gusto kong abutin. Kahit Ano name? Rowell. Hi guys, si Ruel. Nanonood ng mga vlog natin. And shoutout mo yung asawa ko. Shoutout kay Ivory Alipio. Taga saan Dito si kayo? Sir Mark. Taga saan kayo? Bataan pa. Oh, grabe. So, ano lang kayo? Buti nakita kita. Full day? Full day lang kayo? Hanggang bukas. Okay. Sige, nice to meet you ah. Thank you. Sige. Sir Mark. Thank you. Grabe. Nakakatawa naman. Hindi ko na-expect na may makakakilala sa atin. Kasi nga, hindi mo tayo pupunta ng Baguio eh. So parang wala silang mapapanood sa atin. So anyway, nice to meet you, Roel. Actually, hindi kayo maliligaw dito. Dire-diretsuhin nyo lang eh. Sundan nyo lang yung map. Actually, puro actually. Ang isa sa mga kulang nila dito, nag-suggest yung at least map sana. Or kahit virtual map para at least sundan. Ang ginawa kasi natin, pinicture natin eh. Para at least may makita tayo, di ba? So anyway, ano to? Okay, so nandito tayo sa number 4 PMSEA Garden. So, ang makikita nyo lang dito is iba't ibang klase ng puno. Meron din sila mga information about sa mga puno, mga halaman. Katulad dito mga ganito. Magiging Kuya Kim kayo. Alam nyo ba? Ayan. Ay, paakyat. So, yun lang. Kapag nandito kayo, explore the area, okay? Ayan, so iba-ibang klase lang. May mga pangalan na rin. Ayan. Paakyat pa kasi. Okay, so number 4 pa lang tayo ha. Tapos, para umakyat kayo doon, dito ang baba ninyo, tapos balik na kayo dito. So, yun lang. kahit gaano kahirap ang buhay, kasama kayo, may liwanag na taglay. So, bali guys, nandito na tayo sa Japanese Tunnel. And meron ditong mga, ayan eh, mga ganyan na akala mo may daanan pa pero dead end na. So, ito naman, may ilaw. Sundan nyo lang ilaw. And this Japanese tunnel, guys, was built during the World War II by the Japanese Imperial soldiers. At ginawa nila to as a bunker. Tapos, storage, at saka, I'm not sure kung parang mini medical facilities. Pero, ganun. Tabi-tabi po. Ayan, so, ako lang mag-isa dito guys sa tunnel. And this is 150 meters long. Ayan, mga tulad niyan. Diba? Mga medical facilities. So, ng mga sugatan, mga soldiers, dito nila ginagamot. Ayan. At medyo madilim na dito. May mga tao dun. Nagtatakutan. Loko tong mga to. Ayun. So, may madilim na part. And syempre, hindi ba tayo doon? Matapang tayo. Okay? Shhh. So, kaliwa or kanan? Ay, ito. Labasan. Ay pala, may labasan din pala guys. Kanan. Tapos dito sa kaliwa, check lang natin to ha. Gusto ko ng mga ganitong exploration eh. Oh, meron pa.
Oh, okay. In fairness naman dito sa loob, medyo may lamig ng konti at saka yung bato is malamig din. Ayan. Ayan. Medyo may pagka-thrill ha kasi tignan nyo ha, yung ilaw hanggang doon lang. Ayan, hanggang doon. Tapos dito wala na. Feeling ko dead end. Ayun, meron daanan. Na shortcut. Ala, hindi ko na alam kung saan tayo. Ala? Ah, okay. So yun pala yun. Yun yung entrance kung saan tayo galing. Pwede pala kayong kumaliwa agad dito. So hindi muna tayo lalabas doon, ha? So paikot pala siya. Imbis na lumabas kayo doon, kumaliwa kayo. Tapos dito ang labas ninyo. Akala ko kanina dead end to yun. Okay. So, yun lang. Ang topang, no? Wala naman yan. Mga bababait naman sila. May mga taong tahimik na nasasaktan, ngumingiti kahit may pinagdaraanan. Kung ang simpleng videos ko'y nakakatulong, lahat ng pagod ko'y nagiging tulong. Mula solo trips hanggang family ride, couple memories under city lights. Bawat kwento'y may pag-asang dala na kahit sino pwedeng sumaya. At kung mawala man ang lakas, pagmamahal nyo'y sapat na tabang sa bawat pangarap. Alright guys, so nasa tapat tayo ng tawag ito Korean Garden. Galing kasi tayo dun sa Japanese Tunnel, tapos sa likod tayo ng Korean Garden pumasok, and dito sa pinakaharap niya merong stall na nagbebenta ng ramen, ng takoyaki, tapos may rice din at saka may siopaw. Ayan, ito siya. Okay, so tara. On to the next one tayo, which is Chinese Garter. Chinese Garden. Ito na siya. Okay, punta na tayo dun. May mga araw na parang ang bigat, paulit-ulit ang ikot ng lahat. Pero sa bawat tiket na hawak ko, may bagong mundo akong natutuklasan. From Manila lights to foreign skies, parang gumagaan minsan ng buhay. Mga taong dati di kakilala, nagiging parte ng alaala. At kung feeling mo, ikaw lang mag-isa, tumingin ka sa paligid, may pag-asa pa. Life is short, don't waste another day. Halika na, tara na't lumayo muna tayo. Mali! Ito yan. Mali, hindi ako yun. You will never be this age again, so do what makes you happy. Follow me as we discover the world, one step at a time. Kasama ang saya pag-ibig. Alright guys, nandito tayo sa gubat na to guys. Oh. Kasi sabi dito sa map, meron din silang number 13 Station of the Cross. Kaso parang wala akong makita. Pwede, kasi parang delikado. Ayan. Ayan. Guys, Sapa Vietnam lang. May trauma na tayo sa mga ganitong kahoy. So anyway, wala akong makitang cross, pero baka yung mga puno ginagawa nila. I'm not sure ha. Hindi natin lilibutin. Pero syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na magpasalamat. Thank you Lord for the blessings. And please protect us, guide us, and bless us more. Especially mga ka-empinatics natin all over the world. Ayan. A few inches later. Okay guys. Ito, nakita ko na siya. Dinire-diretso ko pa rin. Wala masyadong pupunta dito kasi hindi nila alam. Sabi ko nga sa inyo, kailangan nila ng virtual map or at least copy man lang ng map para at least alam nila kung ano yung mga tawag din sa mga pinupuntahan nila. And then, alam nyo ba, napansin ko guys, nakakaasar kasi 'di ba, ni-renovate na siya. Tapos maraming pupunta, pero guys, nakikita ko ang daming kalat. As in, for sure galing sa mga turista. Pero may mga nakikita naman ako mga trash bag. Hindi siya per attraction, pero meron. Pero sana clean as you go. Magdala kayo ng
plastic bag, tapos pag may kinain kayo or ininom kayo, balik nyo lang doon, tapos pag may nakita kayong basurahan, doon nyo itapon. Nakakaloka lang kasi, di ba, kumbaga kahit saang lugar, gusto nyo maging maganda, gusto nyo maging malinis, gusto nyo maging komportable kayo, pero mismong tao yung sumisira. Alam nyo yan, di ba? Pinapaganda na nga itong lugar na to, pinapaganda yung kung anong pang mga pinupuntahan nyo. Basura, basura, basura. Disiplina. Mababasag na lalo tong ano natin, camera natin. And guys, ito pa pala ha, marami nagtatanong palagi, ano ba yung maliit na black sa screen mo? Guys, gamit ko pa rin yung luma nating camera na nalaglag natin sa Jeju Island. So kaya siya nagkaroon ng maliit na scratch. And kapag maliwanag, kitang-kita nyo nandito siya bande. Dito pa, tama, nandito siya banda. Ayan, wala pa tayong pampalit. Kasi kailangan ko ng may pampalit guys bago ko ito ipadala sa mismong support ng Insta360 para gawan nila ng paraan. Pero since ay may mga may mga mushroom, di ba na-distract na naman tayo. Tapos ito pa ayan ang cute. Going back, wala akong magagamit kapag pinadala ko to, kaya lang, bear with me. Wala pa tayong pampalit ng camera, okay? Kasi mas tayo, tawag doon, pinondohan natin yung mga travel natin since na nga tayo, full-time travel vlogger. Kailangan natin muna, gumawa ng content muna. On to the next one tayo. Almost done. Alright guys, so bali 2 more to go, yung pinaka-attraction na dito, then we are done. And by the way, meron dito parang sunken area, ganyan. Tapos meron dito parang mini house, ganon. Pwede kayong pumasok, pero guys, ingat kayo tingnan nyo, may nakausali dito. Hindi ko lang alam kung may ilaw siya, pero yan, ingat kayo, lalo kung matangkad kayo. Upo-upo lang kayo dyan, so yun lang. So bali guys, share ko lang din. Alam nyo ba ito? Yan yung tulay na yan. Yan yung kauna-unahang tinayo nila. At feeling ko, hindi nila siya tinanggal. Pinaganda nila lalo. Kasi naalala ko doon, marami nakapaligid na pine tree sa kanya. So yan, nakakatawa. Andito pa rin siya. Yun yung parang pinaka bagay na nasa isip ko kapag sinasabing Botanical Garden. Yung bridge na yan. Parang Golden Bridge ng San Francisco. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Alright, so finally guys, we have completed our botanical garden experience. So guys, I think kaya ng 1.5 hours mag-explore dito kasama yung mga pahinga. Tapos kung gusto nyo rin kumain, pwede rin. So ito daw rin yung main entrance and exit. Nakakatawa, maraming picture spot and mas gumanda siya compared sa last time na napuntahan natin to nung mga kabataan natin. Pero at least okay naman ginawa nila dito para yung entrance fee na binabayad ng mga turista is pang-ayos ng lugar na to. So yun lang guys, clean as you go. Kailangan more water kasi nakakapagod yung akyatan, babaan, and maraming
toilet, marami rin kainan, tapos may mga coffee shop na dito kung gusto nyo magstay muna magpahinga. Sabihin natin, isarado natin ng 10:30 a.m. So ang napuntahan natin guys is Mines View, Wright Park, The Mansion, and itong last ang Botanical Garden. And alam niyo ba, nakalimutan ko sabihin sa unang part ng video natin na marami nag-o-offer ng whole day tour dito sa Baguio, kasama na yung Atok at saka Mount Camisong. Yun yung mga bagong puntahan dito attractions. Pero nakita ko doon sa isang araw, like whole day na lahat ng attractions within Baguio pupuntahan nyo. Pero I would suggest huwag nyo gagawin kasi nakakapagod. Katulad ngayon, parang feel ko exhausted na ako kasi yung akyatan pa lang natin doon sa Mines View, sa Wright Park, tapos dito sa Botanical Garden, yung pag-ikot-ikot natin, paglalakad, okay na. Okay, so I think pwede kayong mag half day tour lang dito, wag nyo buuin, tapos okay lang mag DIY guys, kahit hindi kayo kumuha ng tour. Kasi pag kumuha rin kayo ng tour, medyo limited time, hindi nyo kontrolado yung oras nyo. So pag just in case tapos na kayo dito, kailangan nyo pumunta ulit sa next one and so on, tapos wala na kayo time magpahinga. So ganun, at saka magkakalapit lang naman guys yung attractions dito. Okay, so yun muna yung unang part ng tour natin dito sa Baguio, Field Trip Edition. So parang I'm just exploring Baguio to heal my inner child. Diba, ang dami ko naaalala. So I guess that's it. Yes, and meron pa tayong part 2, part 3, part 4. So basta mga common attractions muna tayo. Tapos may mga araw din na mag-explore tayo ng ibang lugar dito sa Baguio. Lalo yung mga bagong attractions, di ba? Ang saya bumalik dito sa Baguio. Tsaka parang kahit wala sa plan kong mag-cardio, ito, basang-basa ako ng pawis, guys. Kaya kailangan nating umuwi para magpalit ako, tsaka magdadala ako ng extra para sa next vlog. Okay? Syempre, kailangan maging productive tayo kasi 2 days tayo nagpahinga. Alright, so sige guys, bali bayad naman na tayo sa parking. Kukunin ko lang yung sasakyan tapos diretso na tayong uwi. Then see you tomorrow na for the next vlog, okay? So that's it guys, I hope nagustuhan nyo yung ating half day tour dito sa Baguio. And I hope nagustuhan nyo, tsaka nagka-idea kayo para kung gusto nyo mag-DIY, mag-rent ng sasakyan. Hindi ko lang nagawa yung pag-jeep pero for sure meron dyan. Mag-taxi na lang kayo para mas mapabilis. Okay, and shoutout sa nakakilala sa atin dito sa Botanical Garden. Hindi ko na-expect yun and appreciate ko. Okay, so that's it. Thank you so much again. And kung may mga kakilala kayo pupunta ng Baguio or mismo kayo pupunta ng Baguio, then syempre, don't forget to like and share this video na rin. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin not only here sa Baguio City, ang arte, Baguio City, at sa mga susunod pang domestic man or international. You can also follow me sa iba ka pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram, and feel free to join us as well sa ating MPNatics official broadcast channel sa IG para sa mga updated ganaps, kulitan, travel plans. Malay nyo, magkasabay-sabay tayo, di ba? Okay guys, so enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night mga ka-MPNatics. Enjoy life, live life to the bye bye.